Magandang araw sa inyong lahat. Okay, so manatili pong magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Aguilar, pangunahan mo po muna ang ating panalangin ngayong araw. Okay. Pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Bago kayo magsiupo ay pakitingnan muna ang ilalim ng inyong mga upuan at lamesa. Kung mayroong mga kalat ay pakidampot po yan at itapon sa basurahan. Okay? Maaari na po kayong magsiupo. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan sa araw na ito ay uh, titingnan muna natin kung sino ang mga lumiban at naririto ngayon sa ating klase. Kapag narinig niyo ang inyong pangalan, mangyaring sabihin na, narito po ako, at itaas ang inyong kamay para madali kong makita kung nasaan kayo, kung nasa tamang upuan ba kayo, at kung naririto nga ba kayo. At kung absent naman o kung wala kayo sa klase, narinig niyong wala ang inyong kamag-aral sa klase, mangyaring sabihin ito sa akin kaagad. Naiintindihan ba? Okay. Aguilar, Alvarito, Borja, Puño, Cantiga, Caspe, Catan, Kongreso, Kosip, Diinla. Mahusay dahil walang liniban ngayon sa ating klase. Kamusta naman ng inyong araw? Maayos pa ba ang aking mga mag-aaral? Okay. Ngayon, bago tayo dumako sa ating gawain ngayong araw, ay nais ko muna na maglaro tayo. Maikling laro lamang ito para makuha ang inyong sigla para sa pagpapatuloy ng ating pag-aaralan ngayon at sa ating mga gagawin ngayong araw. Handa na ba kayong maglaro? Ayan, handa na ba kayo? Ayan. Ayan ang lalaruin natin ay may kinalaman sa hulaan kung saan magbibigay ang inyong guro si Binibining Myla sa inyo ng mga tanong kung saan sa pamamagitan ng tanong na iyon ay iisipin nyo kung ano kaya yung sagot na nakatago o nakakubli sa mga katanungang iyon. Ayan, at ang ating lalaruin ngayong araw ay bugtong. Ayan. Familiar ba kayo o alam nyo ba kung ano ang bugtong? Mahusay. So, sino na ang nakalaro nitong bugtong? Taas ang kamay. Mahusay. Dahil ibig sabihin lang nito, mayroon kayong kaalaman na patungkol sa kung paano nilalaro ang bugtong. Ngayon, mayroon akong inihanda sa ating telebisyon ng mga katanungan kung saan sa nabanggit nga natin kanina ay inyong sasagutin na sa paraang paunahan kung sino ang mauunang makaalam ng sagot ay itataas lamang ang kamay. Magbibilang ang inyong guro kung saan pagkatapos kong magbilang ng 1 hanggang 3, doon nyo lang maaaring itaas ang inyong kamay at sasabihin ng inyong sagot. Naiintindihan po ba? Okay, so para sa ating unang katanungan, may kinalaman sa bugtong. Una, ayan, bugtong, bugtong. Kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. Ulit, kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. Ako, ano kaya ang bugtong na pinatutungkalan ng tanong na ito? Okay, sa pagbilang kong 3, 1, 2, 3, taas ang kamay. Okay, pang nalalaman ng karamihan kung ano ang sagot sa unang tanong. Okay, Borja, ano po ang inyong sagot? Tayo ka po, tayo. Okay? Okay, kandila. Kandila nga ba ang sagot? Tingnan natin. Ang tamang sagot ay kandila. Mahusay. Mahusay ang iyong sagot, Borja. Sa ating pangalawang tanong, narito na. Ayan, bugtong, bugtong. Baston ni Kapitan, hindi mahawakan. Huli. Baston ni Kapitan, hindi nahawakan. Ano kaya ito? 1, 2, 3. Taas ang kamay. Kaspe. Yan, nakita ko si Kaspe. Nauna siya. Okay, Kaspe, ano ang sagot mo sa ating pangalawang tanong? Okay, mahusay. Titingnan nga natin kung ano ang kung tama nga ba ang iyong sagot. Mahusay. Ang tamang sagot ay ahas. Okay, sa ikatlong tanong. Ayan, bugtong, bugtong. Ang paay 4, hindi naman makalakad.
Ayan. Ang paa ay apat, hindi naman makalakad. Ano kaya ito? Isa, dalawa, tatlo, taas ang kamay. Okay. Mahusay, gossip. Okay, tumayo ka. Ang iyong sagot ay pagong. Pagong? Hmm. Pagong nga kaya ang tamang sagot? Hmm. Maaring, sino ba yung may tamang sagot o may iba pang sagot? Okay. Katan, maaari ka na tumayo. Lamesa. Okay. Tingnan nga natin ang sagot. Kung tama ba? Sikatan? Okay. Lamesa ang tamang sagot. Kasi, may malapit naman. O sabihin natin, may pagkakatulad naman yung nabanggit ni Kosip kanina na patungkol sa pagong. Kasi ang tinutukoy natin ay ang paa ay apat. Yun nga lamang po, may apat na paa ang pagong, subalit kaya naman niyang maglakad. Okay? Yun lang, medyo nagkaroon lamang ng kalituan. At yun naman ay isa o bahagi ng bugtong na kung saan ah, sa pamamagitan ng mga katanungan na yun, o mga pantig o mga salitang nababasa natin na matatalinhaga, nililito nito yung ating kaisipan sa kung ano nga ba yung sagot na ipinapahiwatig ng katanungan. At yun, sa pagkakataong yun, nalito din yung isa sa inyo o maaaring kayo. So, ano nga ba yung sagot sa bugtong na ito? Pero mahusay ang iyong pagsubok na sabihin kung ano na ang iyong saloobin at nalalaman patungkol sa kung ano yung posibleng sagot dito sa ating bugtong. Mahusay. Yan. Masunod na bugtong ay bugtong-bugtong. Ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan. Ulit, ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan. Okay, isa, dalawa, tatlo. Okay, bunyo. Ikaw ang sasagot. Tumayo ka. Ang iyong sagot ay anino. Okay, tingnan nga natin kung tama siya. Mahusay. Ang tamang sagot ay anino. Bakit anino? Kasi sabi niya, ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan. Ibig sabihin, hindi literal na kaibigan o isang tao ang tinutukoy, kundi maaari siyang isang bagay na nakikita natin na maaaring maging kasama ng isang tao. Kung saan, ang tamang sagot nga ay anino. Kasi kahit saan, meron tayong anino. Maliban na lamang kung ikaw ay nasa dilim, hindi mo makikita ang anino. Tama po? Okay, mahusay. At para sa ating huling bugtong, ayan, bugtong-bugtong. Kailangan mo ito upang sarili mo ay itago. Kailangan mo ito upang sarili mo ay itago. Ano kaya ang sagot? Okay. Kantika. Mahusay. Ang tingnan nga natin kung tama ang kanyang sagot. Maskara nga ba? Ayan. Mahusay, kantika. Ang tamang sagot ay maskara. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili dahil sa napakahusay ninyong paghula sa kung ano nga ba yung tinutukoy sa mga bugtong na ibinahagi ko sa inyo. Magaling at mahusay. Ganon din sa inyong pakikisama at partisipasyon sa ating gawain o paunang gawain sa araw na ito. Ngayon, para mas paglalimin pa ang inyong kaalaman patungkol sa bugtong, magkakaroon tayo ng panibagong gawain o paunang gawain kung saan kayo ay mahati sa apat na grupo. Ngayon, sa pagkahati ng grupo, ang gagawin natin ay magbibilang kayo ng isa hanggang apat kung saan sa ganitong paraan mahati natin ng kasi sa apat na grupo. Okay? Kapag nalaman nyo na ang mga kasama nyo sa grupo ay maaari na kayo magsama-sama. So, dito ang una, ikalawa, ikatlo sa pangalawang linya at ikaapat sa dulo. Ayun. So, ang bawat grupo ay kinakailangan bumuo ng sarili nilang bugtong. Ayan. So, kanina, ang ginawa natin ay nagbigay ako ng mga larawan at kayo ang nanghula. Ngayon naman, sa ating paunang gawain, kayo naman ang gagawa ng sarili ninyong bugtong. Kung saan, mag-iisip kayo ng 5. Okay? 5 lamang at pagkatapos nun, kung ano man yung bugtong na isinulat nyo o ginawa ninyo, ipapahula nyo naman yun sa ibang pangkat o sa ibang grupo. Okay?
At narito ang karagdagang impormasyon. Ayan, para sa karagdagang palatandaan, para hindi kayo mas mahirapan o gumulo, 'di ba? Sa inyong pagsagot o paghula ng mga bugtong ng inyong mga kamag-aral, susulat kayo sa pisara ng mga sagot. Okay? Pero nakamagulong ayos siya o sa Ingles ay jumbled letters para mas madali nilang mahulaan kung ano man yung bugtong na ginawa ninyo. Okay? Kumbaga, karagdagan nitong paraan para mas madali nilang mahulaan yung inyong bugtong. Yun yung ating pinaka-twist o halo sa kung ano yung gagawin nating bugtong ngayong araw. Okay. Ngayon, ang grupo na may pinakamaraming nahulaan ang siyang mananalo. Yun lang. Okay? Handa na ba kayo? Okay. Magsimula nang magbilang sa Okay, ngayon natapos tayo sa pagbibilang ay maaari na kayong pumunta sa kanya-kanya yung mga pangkat. Okay, magsiupo na po ng maayos. Ngayon, binibigyan ko kayo ng 10 minuto. Yan, 10 minuto lamang upang pag-usapan kung ano ang magiging bugtong ninyo na magagamit para pahulaan sa inyong kamag-aral. Okay? Ang inyong oras ay magsisimula na ngayon. Okay, tapos na ang ating 10 minuto na paghahanda. Ngayon naman ay magdadako na tayo sa ating paghuhula sa pamamagitan ng inyong bugtong na ibabato sa ibang pangkat. Okay, magsimula na tayo. Okay, mahusay. Mahusay ang inyong paggawa sa bugtong at talaga namang naging masining kayo sa paraan ninyo ng paggawa ng bugtong at mahusay din dahil nahulaan ninyo ang mga bugtong na ginawa ng inyong kamag-aral. Kung kaya naman, palakpakan niyo muli ang inyong mga sarili sa paggawa ninyo ng bugtong. Napakahusay ng inyong ginawa. Ayan. Ngayon ay mas napalalim na ang ating kaalaman patungkol sa paggawa o sa kung paano ginagawa ang bugtong. At sa inyong ginawa ay naipamalas niyo yun. Ngayon naman, para mas lalo pa natin palalimin pa kung ano ang bugtong is pag-aaralan natin ito ng patuloy o mas lalaliman pa natin ang patungkol dito. Handa na bang makinig ang lahat? Ayan. Kung gayon ay tayo na po ay magsitahimik. Ang mata ay nakatuon lamang sa harapan at tayo ay makikinig. Okay. Yan. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay patungkol sa bugtong. Okay na napag-aralan o nagkaroon naman na tayo ng ideya kanina sa kung ano nga ba yung bugtong. Okay? Ngayon, sa kasaysayan ng bugtong, sabay-sabay nating basahin. Ito ay nagsimula pa noong dumating ang mga Kastila, kung saan ang pag-uusapan ay ang kasaysayan ulit. Ito ay nagsimula pa bago dumating ang mga Kastila, kung saan ang pag-uusapan ay mga kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ginagamit upang libangin ang mga tao sa mga oras na wala silang ginagawa. Okay, mahusay. Ang bugtong daw, kung pag-uusapan natin sa ating bansa, ay nagsimula ang bugtong bago pa man tayo sakupin o dumating ang mga Kastila sa ating bansa. Na yun nga ay sinabasa natin dito ay ginagamit ito ng ating mga ninuno para libangin ang kanilang sarili at magkaroon ng koneksyon sa kanilang kapwa kung saan sa pamamagitan na ito ay susubukan ng kanilang talas ng isip, gayon din ng malalim din ng pangunawa para malaman kung ano yung nilalaman ng isang bugtong. Okay? Nakakasunod o naiintindihan po ba? Mahusay. So, yan. So, ngayon ay nagagamit pa rin naman ng bugtong at karaniwan is nilalaro ito ng mga bata o kabataan na sa pamamagitan nun ay napapataya sa kanilang isip at nagkakaroon sila ng mabuting koneksyon din o relasyon sa kanilang kapwa kapag naglalaro sila ng bugtungan. Yan. Yan. Ngayon naman ay ang bugtong. Ang bugtong ay sabay-sabay basahin. Ang bugtong o riddle ay isang katanungan o pangungusap na naglalaman ng nakatagong kahulugan na karaniwang ginagamit ang metapora. Ipinapahayag ito sa patulang anyo at madalas tinatanghal bilang
bilang, ano yan? Okay, na natin glutasin. Ayan. So, ang bugtong class, ang mga mag-aaral, aking mga anak, ang bugtong ay isang uri ng panitikan kung saan ang nilalaman ng bugtong ay may mga talinhaga o palaisipan kung saan, nabanggit ka natin kanina, sumusubok sa talas ng isip ng isang tao, gayon din sa lalim niya mag-isip upang malaman niya o malutas niya ang kasagutan sa isang bugtong. Yan. Gumagamit siya ng metapora o nagtataglay siya ng mga metapora kung saan sa pamamagitan nito ay mas nagiging matalinhaga at masining ang paggawa ng isang bugtong. Okay? Yun ang isang bugtong. Ngayon, mayroong tatlong katangian ang bugtong. Mga dahilan kung paano nabubuo ang bugtong. Okay. Una dito ay ang sukat. Sabay-sabay basahin, sukat. Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng bugtong. Ayan, mahusay kayo sa inyong pagbasa. Pag sinabi nating sukat, mga mag-aaral, ito ay bilang ng mga pantig o mga salita kung saan sa pamamagitan ng sukat ay nalilimitahan ang pagsulat ng isang bugtong. At sa ganitong pagkakataon, nagiging masining o mas ah, nagiging matalinhaga ang isang salita kung limitado lamang ang mga gagamitin o bilang ng mga salita sa bawat taludtod. Halimbawa, itong nakasulat sa ating telebisyon. Ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan, di ba? May limitado lamang o bilang ng sukat, lalo na noong sinaunang panahon kung saan talagang sumusunod ang ating mga ninuno sa paggawa ng bugtong. Ginagawa nila ito upang mas matalinhaga at mas maging masining ang paggawa ng isang katanungan o bugtong. Maaring ang sukat ay pipituhin o di kaya wawaluhin. Ayan. Yung ako ay may kaibigan. Mga pantig, tapos kasama ko kahit saan. Tapos, ikalawa naman ay ang tugma. Sabay-sabay basahin. Ito ay ang pagkakatulad ng bugtong sa dulo ng taludtod. Pagkakapareho ng tunog sa mga pantig. Ayan, kapag sinabi nating tugma, ayan naman yung huling salita sa bawat taludtod o linya na may pagkakatulad sa ikalawa para maging magkatugma sila o sa English ay rhyme. Magkakaroon ng magandang pagbigkas kapag binasa na ito ng isang mambabasa. Halimbawa, itong kaibigan, tapos saan. Yan. Nagiging masining ang paggawa ng isang bugtong kapag may sinusundan din itong katangian o basihan noong sinaunang panahon. At sa moderno naman ay malaya na ang isang tao sa kung paano niya gagawin ang bugtong. Maaari siyang magbase na may sukat lamang o hindi kaya wala nang sukat o malaya ang paggawa niya ng isang bugtong. Okay? Ang ikatlong katangian ng bugtong ay ang talinhaga. Ayan. Sabay-sabay basahin. Ito ay matalinhagang pagpapahayag na hindi tuwirang tinutukoy ang sagot. Gumagamit ng metapora, paglalarawan o simbolismo upang ikubli ang kasagutan. Layunin nitong hamunin ang isip, imahinasyon at pangunawa ng tagapakinig. Ayan. Sa talinhaga, ito na yung nabanggit natin kanina na ang bugtong ay gumagamit ng metaphorical na salita, iba't ibang uri ng pagsasalarawan o hindi kaya gumagamit ng simbolismo upang mas masining pa nilang maisagawa o makagawa ng isang bugtong. At sa pamamagitan ng paggamit ng matatalinhagang salita ay naikukubli o naitatago nila kung ano yung sagot, kung ano yung nais na ipabatid sa isang mambabasa. Katulad ng yung halimbawa natin kanina, na ang sagot ay anino. Ayan. Layunin nitong hamunin ng isip, imahinasyon at pangunawa ng tagapakinig. Ayan. Yung nabanggit natin kanina na sumusubok sa talas ng pag-iisip ng isang tao, gayon din sa lalim niyang mag-isip. Diba?
Sa pamamagitan ng bugtong ay nasusubok ang inyong pag-iisip sa kung ano nga ba, kung paano nyo iintindihin ang katanungan sa isang bugtong. Nakakasunod po ba? Okay. Ngayon naman ay dadako na tayo sa uri ng bugtong. Mayroong dalawang uri ang bugtong. Una na rito ay ang talinhaga o enigma. Ito ay mga siliraning ipinapahayag sa isang metapora o simbolikong wika na nangangailangan ng katalinuhan at maingat na pagdinilay-nilay para sa kalutasan. Okay. Pag sinabi natin talinhaga o enigma bilang isa sa uri ng bugtong, ito ay naglalarawan ng mga bugtong na gumagamit ng mas malalalim na salita o mga metaphorical na salita kung saan sa pamamagitan nun, kailangan mong mag-isip ng mas malalim. Halimbawa, butot, balat, limilipad. Bugtong-bugtong, butot, balat, limilipad. O, diba? Kapag sinabi kasi natin, mga anak na butot, balat, ang ibig sabihin nun ay payat ka. Medyo buto-buto ka na lang. O kung ihahalin tulad natin sa isang bagay, ay ting-ting. Ngayon, sinabi niya ay lumilipad. Ano kaya yung bagay na maaaring lumipad sa himpapawid na butot balat o manipis lamang? So, ang maaaring kasagutan ay saranggola kasi maliliit nga lamang kasi ito ay gawa sa tingting. Kaya tama lang yung ginamit na salita ng sumulat nitong bugtong. Kaya, ayun nga, ayon sa nasabi natin kanina, yan, gumagamit ng metapora o simbolikong wika na mas papalalim pa doon sa mga salita na kumukublay sa kung ano nga ba yung sagot doon sa tanong. So, yun yung talinhaga o enigma. Mas malalim siya kumpara dito sa ikalawang uri ng bugtong at ito ay ang palaisipan o conundrum. Sabay-sabay basahin. Mga tanong na umaasa sa dulot ng patudyong gamit sa tanong o sa sagot. Ito ay mas simple at tuwiran kaya't mas madaling hulaan. Ayan, sa nabanggit nga natin kanina. Pag sinabi natin palaisipan, maaari natin sabihin na mas mababaw yung pagkakagawa ng bugtong o tanong para malaman o hulaan nung isang tao. Dahil sa paggawa ng bugtong na ito, ay doon pa lang sa kung paano ginawa yung mga salita o ginamit, doon na naisasalarawan o binibigyan tanda yung mambabasa sa kung ano yung maaring maging sagot doon sa tanong. Halimbawa, bugtong-bugtong, ang paa ay apat, hindi naman nakakalakad. Ayan, nakalagay na mismo dito, tuwiran na ang paa ng tinutukoy ko ay apat. Tapos, hindi naman ito makalakad. So, ano ba yung mga bagay na may apat ang paa? Ayan. Ang lamesa ay may apat na paa at oo, hindi rin siya nakakalakad. Kaya yun, mas madali siyang maiintindihan, mas madaling malalaman kung ano yung tinutukoy na sagot dito sa kanyang tanong. Kung paghahambingin natin dito sa talinhaga, butot balat lumilipad, mas matalinhaga, mas malalim yung paggamit ng mga salita na mas naikukubli kung ano yung tamang sagot. Yun yung panagkaiba ng dalawa. Nakakasunod po ba sa ating talakayan ngayong araw? Okay, sige nga. Ano nga ulit ang bugtong? Sino ang makakapagsabi sa akin kung anong bugtong? Kandiga? Okay. Tumayo ka. Ano ang bugtong? Okay, mahusay. So, ayon kay Kantika, ang bugtong ay bahagi ng panitikan na naglalaman ng matatalinhaga o palaisipan na naglalayong subukin ang kaisipan ng isang tao. Mahusay ang iyong sagot. Ngayon naman, ano ang katangian o tatlong katangian na bugtong? Nagbigay ng bawat isa. Borja. Okay? Sukat. Okay, mahusay. Ang sukat ay ano? Bilang na nakapaloob sa isang taludtod. Bilang ng pantig. Ayan. Sunod, ang ikalawa? Albarido.
Tugma. Okay. Ano ulit ang tugma? Okay, mahusay. Sabi ni Alvarito, ang tugma ay yung pagkakapareho ng tunog sa huling pantig sa bawat taludtod. Okay, mahusay. At meron pa natitira. Ano ang panghuli? Aguilar. Okay, mahusay. Ano po ang iyong sagot? Okay, talinhaga. Okay, ang talinhaga ay ang mga salitang may malalalim na salita na nakukubli sa kung ano ang kasagutan. Mahusay. Ngayon naman, yung dalawang uri ng bugtong. Meron tayong talinhaga o enigma at palaisipan o conundrum. Sa madaling salita, ang talinhaga ay gumagamit ng metapora o simbolikong wika. Ito ay mas malalim kung saan nangangailangan ng maingat na pagninilay-nilay para sa kalutasan ng isang bugtong. At ang ikalawa ay palaisipan. Ito ay mas simple at tuwiran kaya't mas madaling hulaan. Ayan. Nakakasunod po ba ang bawat isa? Okay. Kung gayon ay dadako na tayo sa ating panibagong gawain. Handa na ba kayo? Okay, mabuti. Ngayon, para sa ating unang gawain, maghanda kayo ng maliit na papel. One half crosswise. Yung maliit na papel, kapag hinati yung um, pad 6 o yung yellow pad. Okay? Para sa ating unang gawain, kayo ay gagawa ng bugtong mula sa mga salitang sumusunod. Una, bintana, ikalawa, lapis, ikatlo, telebisyon, ikaapat, payong, at ikalima, ilong. Ayan. Kung kanina ay sa ating pakatang gawain, isama-sama kayong gumawa ng isang bugtong. Ngayon naman ay lahat na kayo o isa-isa kayong gagawa ng bugtong na ang magiging sagot ay ang mga sumusunod na mga salita na ibinigay ko sa inyo. Yan. Meron kayong 10 minuto para isulat ang inyong mga sagot sa inyong papel. Huwag kakalimutang ilagay ang inyong pangalan, baitang at pangkat at ang petsa ngayong araw. Okay? Tapos na po ba? Ayan. Maaari nyo nang ipasa sa unahan ng inyong mga papel. Okay. Ngayon ay dadako na tayo sa ating maikling pagsusulit. Ngayon ay maghanda kayo ng 1/4, yung pinakamaliit na hati ng papel. Isulat ang inyong pangalan, baitang at pangkat at ang petsa ngayong araw. Yan para sa ating panuto. Ibigay ang hinihinging sagot sa bawat kahulugan. Handa na ba ang lahat? Okay. Para sa ating unang tanong, tingnan lamang ang sagot, ang inyong papel. Huwag titingin sa papel ng iba. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay. Unang tanong. Ito ay isang uri ng bugtong na umaasa sa pagbibigay ng pahiwatig o patudyong gamit sa isang tanong. Ano kaya ito? Tapos na? Okay. Kalawa. Ito ay tumutukoy sa pagkakatulad ng tunog sa dulo ng bawat pantig. Ano kaya ito? Ikatlo. Ito ay isang uri ng panitikan na tumutukoy sa isang matalinhagang tanong o pahiwatig na may layuning magbigay ng misteryo o palaisipan. Okay, tapos na. Okay. Ang apat, ito ay isa sa katangian ng bugtong na gumagamit din ng metapora upang ilarawan ang isang tanong na hindi tuwirang tumutukoy sa sagot. Okay? At para sa huling tanong, ito ay isang uri ng bugtong na gumagamit ng metaphorical o simbolismong pangungusap upang ikubli ang kasagutan. Kinakailangan ng mas malalim na pag-iisip upang malaman ang sagot. Ayan. Tapos na ba kayong magsagot? Okay, ngayon ay maaari nyo nang ipasa sa unahan ng inyong mga papel. Okay, salamat. Okay, para sa ating pangwakas na gawain, ilabas nyo ang inyong mga kwaderno. Para sa inyong takdang aralin, isulat nyo ito. Takdang aralin, sumulat at nangalap ng impormasyon patungkol sa mga sumusunod na ibibigay ko sa inyo. Una, ano ang
salawikain, at sawikain? Yan ang unang tanong. At ang ikalawa naman, magbigay ng halimbawa sa bawat isang nabanggit at ipaliwanag ang mga ito. Nasundan po ba? Ayan. Ngayon ay tapos na ang ating talakayan ngayong araw. Nawa ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. At sa ating susunod na talakayan ay magagamit natin ang inyong naisagot sa inyong takdang aralin. Kaya, ayan, huwag niyong kakalimutan ng inyong takdang aralin. Naiintindihan? Okay. Kung wala na kayong mga tanong, at ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig.